Paniwala ni Coach Tim, magiging paborito ng fans ng Barangay Ginebra ang bagong recruit na si Sunny Steele. Base umano sa kanyang nakikita dito, muli naman umanong pumalpak ang negosasyon ng Converge sa hangarin nitong mapapirma ng kontrata si Mikey Williams na hindi umano natinag sa hinihingi nitong malaking halaga kapalit ng kanyang serbisyo sa team. At si Coach L.A. Tenorio sinagot ang issue tungkol sa pagiging playing coach ng Magnolia Hotshots. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tila hindi na makahintay si Coach Tim Cone na makita na nakikipagbasagan sa court ang bagong recruit nito na si Sunny Steele kasama ang buong grupo ng Barangay Ginebra. Sa inilabas na panayam ng Spin.ph, tinura ng Gene King's mentor na naniniwala siyang magiging paborito ng fans si Sunny Steele. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Taranto sa Spin. Excited ako sa kanya. Talaga excited ako kay Sunny. Nakakapaglaro na siya ng matagal sa mga practice games namin . Siya naging leading scorer sa isa sa mga laro namin. Isa siyang tunay na manlalaro at magsisimula siya ng season bilang bahagi ng rotation. Kaya nakakatuwang kasama siya sa team. Maganda pangangatawan, mahaba ang braso, malalaki yung mga kamay, kaya niyang maglaro sa loob at sa labas, magaling siyang kumuha ng offensive rebounds, at sa tingin ko magiging paborito siya ng mga Ginebra fans. Okay, so dun muna tayo sa fan favorite, diba? Ngayon pa lang mga ka-playoffs, nakikita na ni Coach Tim na magiging paborito ng fans si Sunny Steele. Paano niya nasabi yan? Simple lang ang sagot. Nakikita niya ang kalidad ng laro ni Sunny Steele. Sa taas niyang 6'3" mga ka-playoffs, parang ang laki ng inaasahan ni Coach Tim sa kanya, di ba? Dahilan para sabihin niya na magiging paborito ng fans ang bagong recruit ng Barangay Ginebra. Ibig sabihin, posibleng malimit natin siya makita sa loob ng court kumpara sa ibang player na hinugot nila sa draft or maging sa trade. Yun yung nakikita natin dito sa pahayag ni Coach Tim. Bukod dyan, hinala din natin mga ka-playoffs na posibleng nakikita ni Coach Tim na si Sunny Steele na ang kapalit ni high flyer Jamie Malonzo. So kung nawala si Malonzo, may dumating na Steele na kaya din sabayan ang ilang malalakas na player dito sa PBA. Medyo mababa siya ng konti kay Malonzo, pero kung pagbabasahin yung description ni Coach Tim Cone, hindi magiging hadlang ang height kay Sunny Steele para tuluyang mamayagpag dito sa PBA. Sinabi rin ni Coach Tim, malakas sa offensive rebound si Steele, di ba? Kaya siguro, tansya niya talaga, mas magkakaroon sila ng pangalawang pagkakataon sa basket in case na sumablay yung unang birada nila dyan. Siyempre, hindi niya kakayanin mag-isa yan. Kaya naman, andyan ang mga kasama niya na sina Scottie Thompson, si Stephen Holt, si Troy Rosario, si Barrientos at iba pa, di ba? Para maikasa yung kanilang opensiba. Si Japet, balita natin, ilang games lang ata siyang mawawala, pero babalik din kaagad para samahan ng Gene King sa kanilang kampanya. Habang tila excited si Coach Tim Cone sa pagpasok ni Sunny Steele, sinasabing tila bigo naman ang Converge na kumbinsihan si Mikey Williams na makasama sa kanilang hanay. Ayon sa inilabas na report ni Homer Sison, ginawa na umano ng pamunuan ng lahat, pero hindi umano natinag si Mikey sa malaking sweldong hinihingi nito dahilan para pumalya ang negosasyon. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Homer Sison sa kanyang report sa Spain. Nag-alok ang Converge ng isang magandang kontrata para sa loob ng isang taon na halos lumampas na sa budget nila bilang isang independenteng kupunan. Pero hindi natinag si Williams sa hinihingi niyang sweldo na higit sa $26,000 kada buwan, kasama na ang mga benepisyo at bonus. Ayon sa isang source na may alam sa sitwasyon na nakausap ko nung Martes. So, ibig sabihin mga ka-playoffs, palpak ulit ang negosasyon ng Converge kay Mikey Williams, di ba? Kung tutusin, ang laki talaga ng hinihingi ni Mikey sa kanila. $26,000 kada buwan, bukod pa yung benepisyo. Hindi biro, kaya sa tingin natin, hindi na rin masisisi ang Converge kung tuluyan nilang bitiwan ang negosasyon kay Williams. Wala naman duda na magaling si Mikey. Pero, questionable talaga kung bakit sa tinagal-tagal ng negosasyon sa kanya, hindi siya pumayag na maglaro ulit sa PBA. Kung pagbabasahin yung kanyang huling pahayag na makapanayam ng media matapos ang stint sa SGA, kung saan sinabi niya na gusto niya maglaro ulit sa PBA, basang-basa mo doon na babalik talaga siya. Desidido siya, di ba? Pero parang hindi seryoso kasi bagsak ulit ang negosasyon . Dahil dyan, mas dumami yung nagsasabi na naisahan ng TNT Tropang 5G ang grupo ng Converge. Naisahan dahil nawala ang sakit ng ulo ng grupo ni Coach Chot Reyes. Napunta naman sa Converge ngayon, di ba? Sila yung nagdurusa ngayon. Anyway, siguro wala na rin talaga siyang plano bumalik sa PBA. 2023 pa nang iwan niya yung TNT. Kaya parang kung pagbabasayan mo yung tagal ng bakante niya, isipin mo talaga na worth it ba talaga yung $26K kada buwan na hinihingi niya? Yung pinakita niya sa SGA, marami nagsasabi na hindi na ganun kasolid . So parang sinasabi nila na may kalawang na siya.
Isa sa mga rason siguro bakit hindi bumigay ang Converge sa hinihingi niyang malaking sweldo bukod sa bonuses. Kung palyado ang negosasyon ng Converge kay Mikey Williams, itinanggi naman ni Coach L.A. Tenorio na nagretiro na siya sa paglalaro sa PBA. Ang pagtanggi ay tila nagsimula nang umugong ang balitang magiging playing coach ito ng Magnolia Hotshots. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach L.A. sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Gusto kong maging handa. Baka minsan sabihin, hindi natin alam kasi mahirap yung playing coach eh. Jody Vance nga nakabalik, kaya may tsansa. Hindi pa naman nagretiro eh. Hindi ko naman sinabi doon na nagretiro na ako sa statement ko. Sinabi ko lang ang saloobin ko tungkol sa paglalaro sa ilalim ng Barangay Ginebra. So may chance talaga na mag-playing coach si L.A. Tenorio sa Magnolia. Posibleng-posible po yun. Walang duda doon. Bukod kasi sa mga sinabi niya dito, inamin din niya na nagpa-practice din siya kasama yung mga players. Paliwanag natin to mga playoffs. Normal naman talaga na kasama ang coach sa practice, di ba? Pero ang sinasabi kasi ni Coach LA, base sa kanyang revelasyon na matindi ang practice na ginagawa niya kasama yung mga player ng Magnolia. Sa madaling salita mga playoffs, sumasabay din siya sa matinding training na dinadaanan ng kanyang grupo. Sabi rin niya sa interview, mas okay raw na yung gusto niyang ipagawa sa players niya, siya mismo yung gumagawa. Siya mismo nakikitang halimbawa ng lahat. So dito pa lang, mararamdaman mo na talaga ang gusto niyang mangyari habang coach ng Magnolia. Ang grupo na tinaguruan ng fans na Intro Boys sa panahon ni Coach Chito Victolero. So guys, maraming salamat.